Ayan. Kamusta po mga nag-team building? Na-build ba ang team? Amen. Ano po, so bago po tayo mag-start, meron po muna akong ipapanood na video sa inyo. Yung nakakaalam po ng kantang ito, sumabay po, kaysa po ako po ang sumabay. Ano po? Sige po. Ayan, bago po, habang pong inaayos yung ating pong technical, gusto ko po munang i-welcome ang ating VIP, si Kuya Jefferson. Maaari po ba natin siyang palakpakan? Ayan, welcome po sa ating simbahan, dito po sa Holy Spirit Christian Church, Tanawan. Ayan, at ituring niyo po ang ating simbahan bilang inyong bagong pamilya dito po sa Festgen. Ano, yan, guys, paano ba natin i-welcome muli ang ating bisita? Amen. Ayan po, at sige po, tayo po munang aawit. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this whole moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything. And more than anything that you can do, I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Oh, I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in Maaari po bang lahat tayo ay tumayo? At awitin po natin ang kantang ito. I just wanna sit here at your Sino dito yung nais na umawit sa paanan ng Panginoon? caught up in this whole Yes, God. moment. I never wanna leave. We came here for Jesus. Sing. I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything. And more than anything that you can do, I just want you. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Yes, Jesus. If you want Jesus tonight, ask Jesus to be at your midst tonight. Hallelujah. Yes, God. Yes, Lord. Panginoon, O God, gaya sa sinasabi ng awitin ngayong gabing ito, we invite your holy presence in this place, O God. At wala kaming ibang nais gawin
at pinaka-ninanais sa buhay na ito, Panginoon, ay manatili sa iyong paanan at maranasan, O Diyos, ang iyong presensya, Panginoon. Lord God, samahan mo po ang iyong lingkod na magdadala ng iyong salita ngayong gabi, Panginoon. Tunay, Panginoon, na hindi ko po ito kayang mag-isa, kaya po hinihingi ko ang covering of your blood, O God, upang patuloy, Panginoon, walang ibang maitaas kundi ang pangalan mo, Panginoon. O God, malaya ka, Panginoong magministeryo sa lugar na ito at mangusap sa puso ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Binubuksan namin ang gawain ito na may papuri at pasasalamat sa iyo, O God. At patuloy, Panginoon, O God, na sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Sige po, maaari na po tayo magsiupo. Pwede naman palang mapuspos kahit hindi ako kumakanta, ano? Ayan po. Throwback lang tayo ng naging topic ng Sunday. Ano po ang topic natin na ibinigay ng ating Pastora Sheila? Ang title po ay, God's Will Is. So, ang nanay ay may tinuro, ang ating Pastora Sheila ay may tinuro na 3 P's kung saan talagang makikita natin yung will ng Panginoon. Ang una doon ay plan. Pangalawa ay? Pangatlo? Promise. Ano po? At sabi doon ni nanay, sabi niya doon, kapag pumupunta daw tayo sa gawain ng Panginoon, dapat si Lord lamang yung ating dahilan. Amen. Kaya po ang topic natin ngayong gabing ito is, nothing else but Jesus. Amen. Alam niyo po, madalas po kasi sa atin, kapag po tayo ay sa journey natin sa Panginoon, sa dami po nating ginagawa sa buhay, sa trabaho, sa ating pamilya, sa pag-aaral, yung mga ginagawa po natin minsan para sa Panginoon, nagiging routinary na lang, or responsibility na lang po sa atin. Alam niyo po, minsan, di ba, masarap magpuri sa Panginoon pag may pinagdadaanan ka, amen? Di ba parang feel na feel mo yung every lyrics of the song kapag ang bigat-bigat ng pinagdaraanan mo. Pero, aantayin na lamang po ba natin na may pinagdadaanan tayo para maging masarap magpuri sa Lord? Amen? Minsan, nang dahil po sa disappointment natin sa tao, expectations, or judgment ng iba sa atin, naapektuhan din po yung ating pagsamba sa Panginoon. Tama po. Alam niyo po, na-realize ko na mahalaga pala po na as we go through this journey sa Panginoon, yung masasabi po natin na wala na pong hihigit pa, na na-enjoy po natin yung ating relationship sa Panginoon without getting anything in return sa Panginoon. Kasi alam niyo po, yung salvation parang natin, sobra-sobra na. Amen. Madalas po kasi humihina tayo, nanlalamig o kaya lumalayo dahil yan sa mga sitwasyon natin sa buhay. Naapektuhan ng ating ginagawa sa Panginoon sa panahon po na sinusubok po tayo. Kaya po pag hindi natin nakukuha yung mga expectations natin sa Panginoon, minsan nagda-doubt po tayo sa Panginoon. Tama po. Sabi nga po, hindi na po nagiging Panginoon ng Lord, nagiging penge noon na. And when we only focus on what we can get from God, instead of just being in relationship with Him, hindi po natin na-enjoy yung blessing ng presensya ng Diyos. At alam niyo po ba that we missed out so much kapag po pala pumupunta tayo o nanambahan tayo sa Panginoon na ang gusto lamang po natin is we get something sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, dapat po pala kapag po tayo sumasamba sa Panginoon, ang hinihingi po natin yung blessing ng presensya niya. Na yun po talaga yung ating pong makatagpo. Minsan po pala, kapag lumalalim na tayo sa Panginoon, na i-miss out natin yung pinaka-importanting bagay. Yung moment na nag-i-spend tayo ng time sa Panginoon. At number 1 po na kailangan po pala nating magawa para po masabi natin that nothing else but Jesus is come to God without agenda. Kung tatanungin ko po kayo ng honest na sagot, ano po kaya yung pinakaninanais ng puso natin? To bless the heart of God or to be blessed by God? Yung sa totoo lang. Anong dahilan kung bakit you worship God? Anong dahilan kung bakit ka pumupunta dito? Anong dahilan kung bakit ka nagde-devotion, nag-worship sa Lord, nakikinig ng salita niya? Is it to bless the heart of God? O gusto mong pagpalain ka lamang ng Panginoon? Amen? Alam niyo po, kayo po ang tunay nakakaalam ng totoong sagot niyo. Alam po, kasi kung tatanungin po tayo, kailan ka ba huling umupo sa paanan ng Lord na wala kang hinihiling na kahit ano sa Kanya? Kailan ka pumunta dito sa simbahan na wala kang gustong makuha galing sa Panginoon, kundi gusto mo lang ma-experience yung presensya niya? Kailan ka nag-worship sa Lord na umiiyak ka hindi dahil sa may pinagdadaanan ka o may problema ka,
Hindi dahil pinagkakatiwala mo sa Lord yung mga bagay na nagpapabigat ng puso mo, pero ang gusto mo lang talaga, gusto ko lang awitan ng Lord. Yun lang yung dahilan kung bakit ako nag-worship sa Kanya. Kailan ka nagbigay na hindi ka nag-expect na ibabalik ng Diyos ng doble, ng triple, ng siksik-liglig at umapaw pa, ang anumang ipagkakaloob mo sa Panginoon. Yung gusto mo lang talagang i-bless ang Lord. Gusto mo lang talagang sundin na yung sinasabi sa Malakayas 3:10, 11-12 na gusto mong makatulong sa templo ng Diyos. Yung, Lord, I'm not here for blessing. Gusto ko lang talagang makatagpo yung presensya mo. Kailan ka nagsabi ng I love you, Lord? Kahit alam mo namang minahal ka ng una pa ng Panginoon. Yung hindi ka nagsasabi sa Kanya ng mahal kita, Lord, kahit alam mo namang kahit anong gawin mo, mahal ka niya. Pero gusto mo lang sabihin, Lord, mahal kita, mahal na mahal kita. Kahit wala kang gawin, mahal kita. Amen? Kailan ka huling lumapit sa Panginoon na sarili mong desisyon na hindi sinabi ng leader mo, hindi ka pinagtulakan sa simbahan, hindi dahil na-condemn ka. Gusto mo lang talagang lumapit sa Panginoon. Amen? Kailan ka nag-ministry hindi dahil sa responsibility mo? Ngunit ito yung talagang kagalakan mo ng pagbibigay ng papurit pasasalamat sa Panginoon. Kailan ka huling nagpahayag ng salita ng Panginoon kasi hindi mo na makontain yung salita ng Diyos, gigil na gigil ka na may pahayag yon. Hindi dahil kailangan mo mag-picture kasi kailangan mo magpasa ng cell group na may maire-report ka. Pumupunta ka sa lugar na ito without any expectation in return mula sa Panginoon. You just want to seek His presence. Hindi ka masaya, hindi ka rin malungkot, walang agenda yung puso mo. Ang nais mo lang, makabanding si Lord. Hindi man sa lugar na ito, sa devotion mo, sa prayer time mo, sa worship time mo sa Panginoon. Masasabi mo ba na walang iba, Jesus, tanging ikaw? Amen. Alam niyo po, sabi po dito, next po, come before Him to spend time with Him because you love Him without any agenda. Di ba pag may mahal tayong tao, wala namang dahilan eh. Mahal mo naman talaga siya. Di ba minsan po, kahit nga pigilan ka na, pagbawalan ka na, wala eh. Hindi ka talaga mapigil, mahal mo eh. Sana pagkas pagdating sa Panginoon, without anything or nothing else, you go to God without agenda kasi mahal mo siya. Amen. Spending time with God because of who He is, not only what He can do for you. We go to church, we go to whatever that we do for God kasi gusto mo lamang, dahil alam mo na siya ang Diyos, hindi dahil sa may kaya siyang gawin sa'yo. Alam niyo po, maganda pong nasasabi po natin ito, next slide, na I want to live my life as a gift to God that says, I'm not here only to ask for something, your presence is valuable to me. Ganito po ba yung puso natin sa Panginoon? If we can assess our heart tonight, nandito ka, hindi ka nag-aas ng anything, gusto mo lamang na mapahalagahan yung presensya ng Diyos sa buhay mo. If your heart is set on Jesus, if you come before Him to spend time with Him because you love Him without any agenda. Alam niyo po ba that a real intimate relationship is built in love? A real love that communicates to God, saying, I value you above anything else. He loves you and He wants to spend time to be with you. Alam niyo po, paano po ba natin mabe-bless yung heart ng Panginoon? Sabi po dito, we can bless His heart through worship. Sabi po sa Hebrews 13:15-16, therefore by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name, but do not forget to do good to share, for which such sacrifice God is well pleased. Alam niyo po, dapat po pala pumupunta tayo sa Panginoon that we have this sacrifice of praise. Alam niyo po, na-experience ko po as testimony. May moment ako na pumunta ako dito sa church, I was really distressed. Parang ang dami kong pinagdadaanan noong time na yon. Tapos, ang daming paparating na problema na iniisip ko, paano kaya ito masosolusyonan? Ano kaya yung susunod kong gagawing steps? O gusto ko siyang solusyonan on my own? Tapos, sobra akong nag-aalala na, nandito na ako sa church, pero nag-aalala pa ako. It's worship time. Tapos, nag-worship nun, at ang lyrics ng kanta is, put aside all distraction, because I came for you. Tapos natigilan ako, sabi ko, nag-worship na ako sa Panginoon, yung distraction sa isip ko, hindi naaalis. Sino pong naka-experience dito? Nag-worship time na, ang dami-dami pang pumapasok sa isip mo, na para bang hindi ka pa napapayapa. And
Nung narinig ko yung lyrics na yon, sabi ko, sorry Lord, kasi nagpunta ako dito para i-worship ka, tinalikuran ko yung mga dapat ko, nagtagumpay na ako eh, iniwan ko na nga yung mga bagay na pinagdaraanan ko sa labas. Tapos, nung nandito na ako, ang dami ko pa rin iniisip ng mga bagay na hindi para sa Kanya. Then I repent to God. Iyak ako ng iyak nun dito. Alam ko, MC ako that time. Kasi hindi ko mapatahan ng sarili kasi sobra akong nahihiya sa Panginoon. Hindi ko alam kung paano ako pupunta sa unahan. Nagtatatalo na ako kasi hindi ko talaga mapigil ang sarili ko. Kasi hiyang-hiya ako sa Lord. Kasi gustong-gusto ko talagang sumigaw at umiyak sa Panginoon. Kasi sabi ko, ano ba yan, Claudine? Nag-worship ka na nga. Nag-aalala ka pa. Kaya alam niyo po, na yun yung time na sinabi ko sa Lord na kapag talaga para sa Kanya, ay para sa Kanya. Hindi ko dapat ibinabargain yung para sa Lord. Alam niyo po, the truth is, worship and praise has always been designed for us to give more that we can get. And yet, God loves to bless us. It is a beautiful exchange of giving ourselves to Him and receiving what He has for us in return. Kaya nga po sabi sa Psalms 100 verse 4, you can pass through these open gates with a password of praise. Come right into His presence with thanksgiving. Come bring your thank offering to Him and affectionately bless His. Alam niyo po ba that we can come to God in an offering of praise? Yung pala pong pag-awit natin sa Panginoon ay pag-offer na sa Kanya. Ano po? At ang sabi po sa Psalms 103 verse 2, let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me, says the Lord. Alam niyo po, kailangan po pala na kapag nagpupuri tayo sa Panginoon, lahat ng meron tayo. Hindi tayo nagtitira. At yung lahat ng distractions na meron tayo, we put it aside at hinahayaan lang natin na makapagpuri tayo ng malaya sa Kanya. At magagawa po natin ito, kung sabi nga po dito, I'll never forget the good things He does for me. Ano po? Kasi kung iisipin po natin yung mga mabubuting bagay na ginagawa ng Panginoon, naniniwala po ako, hindi po tayo mauubusan. Amen? Sabi po dito, offering your faith-filled request before God with overflowing gratitude. Because while it's God's heart to bless us, it is also our gratitude to worship God that blesses Him. Dapat pala yung pagpupuri natin, napapapurihan, or nabe-bless natin ang Panginoon. Amen. God has performed many acts and He deserves the demand of our praise. Alam niyo po, kinakailangan po pala, we come to God, we rest assured that we bless our God. Hindi yung kumanta ka lang. Ano po, kayo po, magagaling po kayong kumanta, alam ko yun. Ano po, pero nandoon po pala, the question is, nabe-bless ba ang Lord sa way ng pagkanta natin sa Kanya? Sa ating pag-worship sa Kanya. Amen po. Number 2, Jesus, you don't owe me anything. Alam niyo po ba na walang utang ang Diyos sa inyo? Wala rin siyang utang sa akin. Maaari sasabihin mo, Ate Clau, may prayer request pa kaya kung hindi sinutugon ng Lord? May mga nakalagay pa kaya ako sa first fruit ko na hindi pa nadating? May prayer ako during giving na hindi pa dinidinig ng Lord. May utang pa sa akin ng Panginoon. Alam niyo po ba na our Heavenly Father wants to bless us? It is His heart to bless us. Alam niyo po ba that there's also a countless blessing we already have in Jesus through salvation. Sabi nga po doon, yung kaligtasan pa lang na ibinibigay sa iyo ng Lord, blessing na. Kaya nga po, sapat na ito para sa lahat po ng ating mga hinihiling pa. Yung mga karagdagang blessing na idinaragdag sa ating, yung mga nagtetestimony dito, bonus na lang po yun ng Panginoon. Pero yung salvation, it's the gift of God and the blessing of God that we should be always be thankful for. Alam niyo po, sabi po dito, Jesus has already done more than you could ever deserve. But because of His endless love and boundless grace, His desire is to give us everything. But the question is He your everything? Masasabi mo ba talaga po natin na ang Lord yung everything ng buhay natin? Sabi po sa Matthew 6 verse 21, for your heart will always pursue what you value as treasure. Amen. At kung ano po ang laman ng ating puso, ito po ang ating pinahalagahan. Ito po yung ating kayamanan. Ang tanong po ba natin, ang Lord po ba yung kayamanan ng puso natin? And we can say that God is our everything. Amen. Sino po dito ang may pinagdaraanan ngayon? Can you say that God is my everything?
Sino dito ang may mga pagkakautang ngayon? Masasabi po ba natin that God is my everything? Paniniwalaan po yan ng Panginoon if we will put it into action. Na kapag sinubok ka, kapag nasa panahon ka ng uncertainties, masasabi mo, still God is my everything. Amen. Amen. Sabi po dito, when the attention and affection of your heart value Jesus above all else, you'll not only receive everything you need, you will become nawala ang everything po yung nasa ilalim niyan. Amen. Alam niyo po, kapag po ang Lord pala ang nag-iisang dahilan kung bakit we are doing what we do, Jesus become our everything. Sabi po sa Psalms 23:1, sabi po dito, the Lord is my best friend and my shepherd. I always have more than enough for your goodness and love pursue me all the days of my life. Ang sarap po, sarap pala kapag best friend mo ang Panginoon kasi wala ka nang hahanapin pa. Amen. Alam niyo po, sa tunay lamang naman, wala naman na po tayong kailangan panghingin pa sa Lord. He has already given us the salvation, but oftenly we come to God or do things for Him because we're expecting something na hihigitan ng Lord, ano man yung ginawa natin o ibinigay natin sa Kanya. Na dapat may kapalit yung service na ginagawa mo, na dapat maganda yung nangyayari kasi nagmi-ministry ka na, nagsa-cell group ka na, nagpa-process ka na, at dapat i-bless ka ng Lord dahil nagta-tithes and offering ka na. God is already God. There is nothing He can do to please us. Ano po? We're the only one should be pleasing God. Because He don't owe us anything dahil sobra-sobra na po yung ginawa ng Panginoon sa cross. Amen. In our ministry, dapat we can say that this is the love that we give back in return sa Panginoon. Kaya we will do it excellently sa Kanya kasi alam natin, ibinibigay natin ito para sa Panginoon because it's our I love you too sa Panginoon. Alam niyo po ba that spending time with God because of who He is, not only of what He can do for us. Ginagawa natin or nag-spend time tayo sa Panginoon kasi alam natin siya yung Diyos. Hindi yung kaya niyang gawin para sa iyo. Kasi wala pong utang ang Diyos sa sino man po sa atin. If we're just focused to what God can do for us, you will never be fully enjoy the blessing and gifts that He has in store for you. Laging hindi magiging sapat. Palaging may kulang. Hindi kailangan ng Lord na palaging suklian ano man po yung ginagawa natin para sa Kanya. Kahit po hindi tayo mag-worship, hindi tayo mag-serve sa Panginoon, ang Diyos ay mananatiling Diyos at hindi po yun magbabago. If we receive the blessings from God, it is all because of grace. Alam niyo po, kaya po natin na-enjoy yung buhay na ito, we receive extra something and blessing sa Panginoon kasi sa habag po ng Diyos. Tandaan po sana natin na hindi po sinusuklian ng Lord ano man ang binibigay mo sa Kanya. Kasi hindi naman po talaga ito kailangan ng Panginoon. If God is blessing us, it is only because of grace and nothing more and nothing less. Amen. Number 3, panghuli po is, nothing else, I just want you. Alam niyo po, yung first lyrics nung kanta, begins with this lyrics. Hindi ko nakakantahin po ha. But my God, I'm caught up in your presence. I just want to sit here. Ay, parang mali. Tama ba? Presence. I just want to sit here at your feet. I caught up in this holy moment. I never want to leave. Wala na po ba tayong pinakaninanais kundi ang pakanaisin ang puso ng Diyos higit sa anumang pong bagay? Kung ano po ba yung nais ng Panginoon, ito rin po ba yung nais natin? Ninanais po ba natin na mapasaya po ba natin ang Panginoon? Alam niyo po ba, when we are caught up in the presence of God, di ba ayaw po nating umalis? Ayaw nating makaalis sa pakiramdam na yun. Yung mga nag-encounter po dito, taas ang kamay. Ay, yung iba hindi nag-encounter? Hindi ka nag-encounter? Di ba nung nasa encounter tayo, pag tinatanong lagi, sino pong gusto nang umuwi? Di ba walang gustong magsi-uwi? Lahat tayo parang gusto natin mag-stay doon, tapos sasabihin sa atin doon, sige, mag-stay kayo, kami uuwi na, bahala na kayo. Di ba? Pero kasi gustong-gusto natin yung pakaramdam na sa presensya ng Diyos. Parang ang sarap na araw-araw, gigising ka, parang kagaya nung sa team building, paggising mo, mga ka-churchmate mo ulit ang kasama mo, tapos maglalaro na
ulit kayo, magpipray kayo, mag-worship ulit kayo, magkakasama. Ang sarap sa pakaramdam na parang halos araw-araw, yun lang yung ginagawa mo. Ano po? Kasi sabi doon sa sunod na verse ng kanta, I am caught up in your presence. Parang naulit. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment and never want to leave. Alam niyo po, may kwento sa Bible, si Maria, when she had an encounter with Jesus, wala na pong siyang pinaka-inaasam kundi ang paanan ng Diyos. Sabi po dito sa Luke 10:38-39, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. Alam niyo po, gaya ni Mary, wala siyang ginawa kundi umupo lang sa tabi ng Lord. At walang pinakamainam po palang gawin kundi ang umupo at makinig lamang sa Panginoon. Sometimes po kasi, sa kagustuhan po natin makapag-serve sa Panginoon, sometimes we miss the very important thing, yun po yung umupo at makinig lamang sa Panginoon. Alam niyo po ba that Satan will try to make you everything feel more distracted than sitting down to be with Jesus? Alam niyo po ba na walang gustong gawin si Satanas kundi gawin tayong abala? Na gawin abala ang isip natin, ang ating pong mga ginagawa. Alam mo yung nagwo-worship ka, bigla-bigla na lang, mayroong magdidistract sa'yo. Alam mo yung nagpipray ka, bigla-bigla na lang, may maaalala ka. Ako, may naiwan yata ako sa bahay namin. Ako po, ang aming yata plancha, nakasaksak pa. Ano po, di ba? Satan will do anything that he could just to distract you when you're doing something for God. At ayaw niya na umuupo tayo at nakikinig sa Panginoon. Ayaw niya na matino ka. Pagka, kahit na gusto mo, Lord, magtitanong na ka, hindi na talaga ako magkakagusto sa maputing babae. Talagang didistracting ka pa rin ng Lord di ba? Talagang ayaw niya at gagawa siya, sabi doon, to make you feel distracted. Kahit gusto mong mag-focus para talagang makasunod ka sa Panginoon fully kasi you committed something to God, talagang laging may bubulong ang kaaway para i-distract ka. Kasi yun po talagang trabaho niya. Pero pag po palapis pinipili nating umupo at makinig sa Panginoon, nandoon po pala yung, sabi nga dito, mararamdaman talaga natin yung talagang pagsama ng Panginoon. Makikita niyo po ito sa mga susunod na verse. Alam niyo po, may kikwento ko sa inyo, nung nag-incubation kami, may isang leader doon na nagpatotoo po. Tapos sabi niya sa amin, he just started to do his devotion na masaya siya. Alam niyo po, sino pa po dito yung naka-experience na parang ang devotion mo, parang hindi mo na ma-feel. May mga moment na dry, may mga moment na parang hindi mo naiintindihan, may mga moment na parang ma-checkan lang. Do you have that time in your devotional time na nararamdaman mo pa rin na ito yung pinaka-honest time ko sa Panginoon? Dito ako umaamin ng mga flaws and mistakes ko. Dito ko talaga nararamdaman yung revelation ng Panginoon. Pero alam niyo po, sabi po nung leader na ito, may moment siya na talagang na-dry na siya at inumpisahan niya ulit ang kanyang devotion na masaya lang siya. Walang agenda, walang iniisip, walang anumang kabalahan. Ginawa niya lang yung devotion niya nang masaya siya. At alam niyo po, sabi niya, kakaibang devotion yung na-experience niya. So sobrang kakaiba ng devotion, sinare pa niya dun sa mga disciples niya. When is the last time that you have your devotion na halos umiyak ka na? Kasi sobrang naramdaman mo yung presensya ng Diyos. Yung naalala mo yung mga kasalanan mo, nakalala mo yung mga bagay na nagpapabalik ng pain mo, pero panatag ka na. Dahil sa presensya ng Diyos. Alam niyo po, church, wag po natin ipagpalit yung moment natin sa Panginoon before our agenda. Marami sa atin, gaya ko, young professional, sobrang aga ng mga pasok, mas pinipiling pumasok muna bago mag-devotion. Mas pinipili natin yung mga priorities natin bago yung pinaka-dapat na priority natin, much more than God. Kailan ka ba huling nag-devotion na excited ka pa? Na talagang, naalala ko, pag excited ko sa devotion, halos 3 page yung prayer request yung prayer talaga namang, back to back Pero ngayon, halos, kakunti na lang. Hindi naman masama yung kakunti na lang, pero alam natin yung essence ng kakaibang time natin sa piling po ng Panginoon. Alam niyo po, sometimes we're serving the kingdom, but we're not serving the king. Nagsiserve ka na lang para ipakita na nandito ka pa.
Pero yung quality time mo sa Panginoon, wasak na, hungkag na. Pero gusto po nating mag-serve. Nasa puso natin ang pagsaserve. Pero how can we serve the King? Ipangmahalaga lang sa atin yung kingdom, pero hindi natin gustong magkaroon ng intimate relationship sa Kanya. Amen. Yes, para sa Lord naman po yung mga ginagawa natin. But once we're driven by our own flesh, yung revelation po ng Lord, hindi na po evident sa atin. Hindi na pala Holy Spirit yung naglilid sa atin. Kaya kapag nakaranas tayo ng hindi magandang sitwasyon sa bawat araw, nadidriven po tayo ng emotions natin. Nakakasala na tayo, nagagalit na tayo agad, mapanghusga na tayo, feeling natin tayo na lang lagi ang magaling, yumayabang po tayo. At madalas, napapagod tayo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Minsan ba, bigla na lang yung nawala dito. Tapos ngayon, nandito na ulit na, Kasi once that you have your intimate moment with God, ibinabalik ka niya sa first love mo, sa first time mo, sa first experience mo sa Kanya. Kasi yun yung experience na hindi maaagaw ng kaaway sa'yo. Yung bilang beses na lumuhod ka sa cross, yung isinuko mo yung buhay mo sa Kanya, yung sinulat mo, Lord, hindi ako magbe-breakfast hanggat hindi ako nagde-devotion. Aalagaan ko yung cross mo, Panginoon. Diba? But once we're driven by our own self, we set aside God, naaapektuhan na po tayo ng mga bagay sa sitwasyon sa buhay po natin. Sabi po sa Luke 10:40-42, Martha was distracted by the preparation that had to be made. Madalas ito po tayo Ang dami nating kailangan i-prepare. Ang dami nating kailangan i-comply. Sabi po she came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only me. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Alam niyo po, once na pinili natin na unahin ang Panginoon and yung personal moment natin sa Panginoon, sabi dito, ang kinakailangan pala natin is only God alone. Amen. At hindi po ito aalisin sa atin. Kaya sabi ko sa inyo kanina, yung moment na sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, yung first time and first memory that you worship God, siguro nga, naalala mo pa kung ano yung first Christian song na kinanta mo, ano yung favorite worship song mo, ano yung first encounter mo sa Lord, ano yung first prayer request na nakuha mo sa Panginoon, hindi po ito makukuha sa'yo ng kaaway. Amen. At sabi po dito, alam niyo po, mabuting bagay yung ginawa ni Martha, pero hindi yun nakita ng Diyos. Magaling ka, talentado ka. Pag bumuka yung bibig mo, ang galing-galing mo. Pag narinig yung boses mo, pamatay. Pero hindi po yun ang tinitingnan ng Lord. Martha did all the preparations. Pero ang nakita ng Lord, yung umupo sa tabi niya at pinili ang presensya niya. Amen. Alam niyo po, nais po ng Panginoon sa oras na ito, na isineset aside po natin yung agenda natin kapag naririto po tayo sa paanan ng Diyos. Kapag naririto ka sa church, kalimot muna. Iset aside mo muna. Hayaan mo munang kayo muna ng Lord. In your devotional time, huwag mo nang isipin ng oras. Huwag mo nang isipin kung anong gagawin mo. Set your time that you enjoy the presence of God. In your worship time, huwag mong pansinin yung boses ni Ate Clau. Pansinin mo yung boses mo. Huwag mong pakalman yung sa akin. This is my moment with God. And yours too. Amen. Pakaasamin mo nawa, na higit sa lahat, na wala tayong pinaka-inaasam sa pusong ito, kundi maitaas ang Diyos sa buhay po natin. Nothing more and nothing less. At sabi po sa conclusion natin ngayong gabing ito, one thing is necessary. Today, tomorrow, and every day, to know, obey, and enjoy every moment with Jesus. Handa na po ba kayo? Muli, i-enjoy yung moment natin sa Panginoon. At sabi po sa application, sit in silence to enter a journey that you and God will travel together. Handa ka na ba? Pwede po ba tayong tumayo and let's worship God?
Sige po, tayo pong lahat tayo. Huwag mapadistract. Let's just feel the presence of God. Pwede mo bang alalahanin yung mga moment mo with God? At hayaan mo lamang tonight, alisin mo muna yung distractions sa isip mo. Alisin mo muna na gabi na, uuwi pa ako, mapapagalitan ako ng nanay ko. Alisin mo muna yung exam ko bukas, yung trabaho ko bukas, yung gagawin ko bukas. God is speaking to you tonight. Sit here in the presence of God. Huwag mong hahayaang aalis ka sa lugar na ito na hindi mo nakukuha yung sinabi ng Lord kay Maria. Pinili ni Maria yung pinakamainam at hindi ito aalisin sa kanya. May problema ka ba sa devotional time mo? May problema ka ba sa worship time mo? May problema ka ba sa iyong personal service sa Panginoon? Patulong tayo sa Panginoon. Let's recommit ourselves upon Him again. Yes, God. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Oh, I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything. And more than anything that you can do, I just want you. Oh, I just want you. And nothing else, nothing else, nothing else would do. I just want you. And nothing else, and nothing else, oh, nothing else would do. I just want you. And nothing else, and nothing else, oh, nothing else would do. I just want you. Oh, and nothing else, and nothing else, Jesus, and nothing else would do. I just want you, and nothing else, Hallelujah. It's Jesus. and nothing else. Kapatid, magkaroon ka ng sarili mong panalangin sa Panginoon. Sarili mong commitments sa Panginoon. That you want nothing else but God. It's Jesus. Yes, Lord. Yes, God. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. We want you, God. We want more of you, Jesus. We want more of you, God.
Hayaan mo, Panginoon, O God, ma-enjoy lamang namin ang aming moment with you every single day, God. Moment that we will never forget, God, Jesus. Every moment na hindi namin ipagpapalit, O God, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, tunay, ayaw naming umalis sa iyong presensya, O God. Sa iyong piling lamang, Panginoon, O God, tunay kaming nasaya, naligaya. Sa iyong piling, Panginoon, may kapayapaan at tunay, Panginoon, na pag-ibig, O Diyos. Panginoon, nalalaman mo kung anong tunay at totoo sa puso ng bawat isa. Lord, ilagay mo sa puso namin that we want to bless you, God. Masiyahan at matuwa ka sa bawat bagay na ginagawa namin para sa iyo, O Diyos. And every time that we do something for you, O God, hayaan mong na-enjoy namin every glimpse of it, O Diyos. At patuloy, Panginoon, O God, na ito yung nagiging dahilan upang mas lalo po namin gawin yung nararapat para sa iyo, O God. Lord, hayaan mo, Panginoon, O God, ano man po ang ginagawa ng kaaway, O Diyos, ito'y walang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Alam namin, Panginoon, palagi siyang handang lasunin ang isip at i-distract kami, Panginoon. But Lord, tonight, O God, wasakin mo ang kutang tanggulan ng kaaway sa buhay namin. In our prayer time, Panginoon. In our daily devotion, Panginoon. In every learnings of your word. In every time that we will hear your word, O God. Sa lugar na ito, O Diyos, hindi makapasok ang spirito ng kaaway. At patuloy, Panginoon, gawin mo itong dwelling place, O God. Hindi lamang ang lugar na ito, but Lord, maging ang puso, ang pandinig, ang isip ng bawat isa. Pagharian mo kami, Panginoon. At wala kaming pinakananaisin, O God, sa buhay na ito, ikaw lamang at wala ng iba, O Diyos. Lord, patuloy, Panginoon, na baunin namin ang salita mo, O Diyos. Ano man po ang kakulangan pa na naihayag ko, O Diyos, patuloy ang Espiritu mo ang magpuno, Panginoon. At sa kanila pong time and moment with you, God, much more that we long for more and more of you, God. Salamat po, Panginoon, O God. To you all the glory, all the honor, all the highest adoration. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. 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 At nawa po ang bawat isa ay na-bless sa bawat salita na inyo pong narinig. Dalangin ko na ito yung maging baon po natin pag-uwi. At inaanyayahan po namin ng bawat isa sa mga gawain po natin sa simbahan at maging sa bawat pillars. Nawa po ang bawat isa ay laging ilagay ang kanila pong mga sarili sa presensya po ng Panginoon. Amen? Amen. At sige po, tayo pong lahat po ay inaanyayahan din po namin na umaten at makisama sa ating pong Sunday celebration. Ano po, every 9 a.m. Ano po, at sa ating pong mga cell groups, ano po, punuin po natin ang ating pong mga tahanan ng salita ng Panginoon. Yun lamang po at tayo pong lahat ay maaari na po mag-fellowship sa lugar na ito.